Why to join in real estate sales? Sabihin nyo ba bakit? Just because real estate or share that is one of the prime commodities like pagkain. Ma'am, hindi ko sinasabi na hindi ka kumain. Sabi ko food. Ha? Ayan. Just like clothing. Ano ba yung... Ma'am, welcome po. Yung bagong dating. Ano pangalan po yung bagong dating? Ma'am, special mention ka. Kawas na mo kami dito nag-aano. Taga-buhay na tubig ka lang. It happens po Alison, kaya siya na rin. Diba, may siya pagkain sa baba. Clothing, shelter, at saka food. Yung pinag-aaralan yun sa elementary pa lang. Huwag ka na magsulat, ma'am. Bibigyan ka ng PowerPoint kung gusto mo. Iinit ako sa iyo, nag-distract ako sa iyo. Bibigyan ka ng PowerPoint. Ayan. Shelter sa priority of BBM's administration. Di po ba? Ito yung unang programa ni BBM, yung umupo siya, hindi yung patalsikin si Sarah. Wala akong politika dito. Sa tingin ko kaya, mapapatalsik kaya si Sarah? Ha? Wala akong politika dito. Magbenta ng progress ang ating wish dito. Pinapalakpakan ng progress. Siyempre mag-isip kahit ka kasi siya lang dito di ba? Pero kung lang sabihin sa ganyan yung mag-isip, ang dalawa. Diba? Dura Fred, sir. Oo. Yan. Pero maganda ang Lancaster. Dadaanan ng anak. Sino kasi maging magkatana? Nakita ko sila sa office. Progress. Yan po yung housing project sa kung saan lugar na supervised ng local government. Real estate is the best investment because ability to increase value or appreciation. Diba? Pag nagbenta tayo ng bahay o bumili, after 5 years, 10 years, mag-appreciate ang value dahil tinatawag itong investment. Tama ba ako? Tama ba ako? Diba? Bakit na mag-i-invest kung hindi tatas ang value ng property? Ito ba? Okay ba yun? Okay. Yan. Maganda yung klase na ito. Real estate can be down. Hindi babagsak ang real estate dahil maraming business tycoons na involved sa real estate. Tama ba ko? Right? Yung magaling magbilyan, sino to? Money billion? Kita niyo pogi-pogi. Yan, anong ownership? Brittany Calero, Lumina Croatia, Pia, Istanbul, Home, Starmore, and others. Sino pa? CC Kings, SMDC, SM Mall. Ito, ano ba sa inyo? Dito pataling naman. For example, nagpenta tayo ng SMDC. Sorry mama. SMDC. Pag pumenta ba tayo sa SMDC, kikita ba si Henry C? Yes! Yes! Gusto sabi yes. Yung mga anak kasi si Henry C patay na. Ay, siblings nga, no? May tama ka. Gokongwei sibling. Pag pumenta tayo sa Robinson's Land, nakikita si Gokongwei. Hindi. Si San Madalina na kasi patay na. Yung mga anak at saka yung kumayong corporation. Matalino kayo. Wala na ng tama mo. Yan, yung pag-aaral niya. Ibig sabihin, hindi ba sa KFC, hindi tulad ng mga insurance company, di po ba? Wag na bang ilapitan Diyos, ilapitan Diyos. Let's say, mag-approach hindi ko sinabing umana. Tugyan na sa US, yung mag-asawa, na sina Nelson, kaya si Magigi. May tagibag man. Si Kambal. Ano ka nga? Di ba? Yes. Di tama ako. Tama ka! Malaki! Maswerte tayo kasi namin na real estate na 6.7 million base sa survey ng 2021. Almost 6.7 million na sa Calabar Soul, 1.4 million kasama ang Cavite. Tama ba ko?
By the year 2030, may survey na madodoble ang demand sa real estate. Can you imagine na 12 million times 5 million ang contract price? Magkano contract price ng preference? 67, 60. May 5 million pa ba mga kayo? Pero Kita nyo, oh, 12 million na demands puro preference, ubos. Pinapalagpakan ang preference. Ubos ang preference, di ba? Ay 5 million ang contract price. Magkano sa tingin nyo ang commissionin natin? Kapag hati ang selling price, 60 trillion. Magkano ang commission namin dito? 5%. Pag hati-hatian natin, di ba? 3 trillion. Diba? Sa tingin nyo kaya, kahit 1 million lang okay na, may 2025. Sir Nelson, may mga kota ba sila? Mayroon. Kasi nakikita ko sa mga pagmumukha mo, Sir, ikaw pogi. 100 million, 100 million, 100 million, 100 million. Tingin mo, bigyan mo ng Jordan. 100 million, 100 million. 2 billion ang kota ng 20 realty pinapalakpakan. 9 billion. Kalakpakan! Bumenta rin ng magkano? Last year. Sekreto, malupit. Patama din. Secret na lang yun, no? secret. Nakapost eh. Siguro like 100 million pwede naman. 100 million. Isang, ano, balik Sa isang ay agent, sa isang agent. Pwede nila sa Pwede Correct. din. Isang agent yun. Kasi pag ako nagtoka sa inyo, i-admit nyo na, i-claim nyo na, marireach nyo, pinapalagpakan. Oh. Think positive. Yes nyo. Yeah! Because of financing like banks ng pag-ibig, no? Open at aggressive sila mag-extend ng loan. Yes nyo ba? Na sinusubukit sa mga bangko. Yan financing, may mga in-house ng developers. Ano ba yung tinatawag na in-house? Sino mga kasagot? Sir, ikaw yung matangkad. Ikaw, sir, lalaki, sir. Nagputi. Tayo ba tayo? Tayo. Ano tinatawag na in-house financing? Direct? Matas ba ang interest ng in-house? Medyo matas para sa bank. Hindi naman gaan ang hirap sa documentation, di ba? Kaya pwede ka lumupo. Ulit sa nung i-reserve ko, bukas, di ba? Narinig ko, galing ng tenga ko, di ba? In-house. Para hindi na mabusisi ang requirements. Sa tingin nyo kaya, sino ang malalaking kultura sa Pilipinas? Anong career? Anong profession? Real estate? Ang advanced naman. Unahin muna natin ang mali. Ang manager. Seaman. Lawyer. Ayaw pang makinig sa seaman o kapitan. Seafarer daw. Doktor? Businessman? Networker? Sa tingin kaya, kaya bang pumantay ng RNT sa kanila? Kaya. Diba? At hawak pa natin yung oras natin. Guess nyo? Basta masipag. Sino dito yung empleyado? Tas ang kamay. Yung ginagawa ng part-time ng pag-ano. Ma'am, ikaw rin ang tumas kanina. Tumayo ka. Ikaw. Sa government po. Ha? Tayo! Nagabiyaya ka ba? Saan sa government agency? Saan? Ambulance. Emergency response team. Ikaw po yung nakahiga doon. Ikaw yung member. Nursing aid. Pinapalat ko lang si ma'am. Ma'am, mayroon bang magtrabaho sa ambulansya? Mahirap na masarap po. Huwag kang tatayo, huwag kang upo sa harap. Lalo na kung wala kang seatbelt, tatamahan mo yung pingo, mag-isa prayer. Di ba tayo mga empleyado, ang tagal-tagal na sa progress, ayaw pa mag-resign kasi malaki lang ang sweldo. Ay, sana po. Pero, para kayong mga friends, yung trabaho, ano ba sabihin natin? Trabaho, utang, sweldo, bayad, utang. Sabi nga, hindi ko minamaliit yung mga empleyado, pero ganyan yung nagiging trend, di po ba? Yung mga tipong nagsugi ka sa misis mo,
ng aulo kasi sumweldo ka ng katapusan, as in kung kinukuha mo na agad. At least may utang ka na. Kaya kay Seth, ipapayin mo na yung utang, yung sweldo mo sa utang mo. Tama ba mo? Kasi kaya naman nakaranas lahat na naging sandali, sweldo, alimpiyado, di po ba? Kaya ako nag-decide sa trabaho ko. Nag-decide ako sa trabaho ko dahil nga, accountant po ako, finance manager, ako gumagawa ng mga komisyon ng mga ahente, ng mga brokers. So nainggit ako, so nag-decide ako kasi nga gusto ko hawak kayo oras ko. Bakit si mama? Ako po dito kanina, bakit nandun? Ito yung cash flow pattern. Sa tingin nyo kaya, ano tayo dito? Saan tayo belong? Employee, business owner, self-employed, investor. At saka business owner. Kasi nga negosyante tayo. Sabihin nyo nga sa mga sarili nyo, negosyante ako. Di ba? Kasi dapat tayo ay mamuhunan. Ano yung mga, since negosyante kayo, ano yung mga kapital natin? Sige ga, kung mga negosyante kayo. Gasolina. Pamasahe, ano pa? Pagkain. Pang-ads. Di ba? So mamuhunan kayo, hindi puro sige. Hindi puro ganun. Okay sana kung may benta. Busy si Sir Nelson palagi. Maraming kausap ng mga investor yan, mga brokers, mga developers. Di ba ganyan ang senyasan pag magsisihin ng, di ba? Pero pag wala kong benta, ganito na sasagot ni Sir Nelson. Joke lang. Eto, tingnan nyo ha, guys. Kita nyo, minimum ang sweldo pagdating ng ano pagsahod mo ng matira. Kasi nga hindi kumuha na, hindi naghanap ng sideline, ng extra income. Pwede naman pagsabayin. Di ba matulad mo? Di ba? Habang yung pasyente mo nasa ambulansya nandito ka, ay kumabatay yun. Talaga? Kasi mukha siyang pera. Kayo nagsabi niya, hindi ako. Yan, sa tingin nyo kaya, kung tayo empleyado, kayo mama, ilang oras kayo nawawala sa bahay nyo? 12 hours, kasama biyahe. Dagdagan natin, kasi matraffic. Yan o, almost 14 hours tayo kung tayo empleyado lang nasa labas ng bahay. Guess nyo? Isabihin sa 14 hours niya, marami ka nagagawa sa buhay mo. Magpo-post-post ka. Di ba? Tama ba ko? Hindi yung oras mo nauubos sa catheter. Catheter. Scatter! Scatter yun. Online. Online subay. Hindi ka ano yung different type ng income? Katalinuhan. Type of passive income. Residual income, net of all cost or investment. Sample. Yung mga negosyo ni Henry C. Lucio Daman, Villar. Sabi nga ni Andrew Carnegie, I'd rather earn 1% from 100 people's effort. Sabi nga, parang Chinese. Di ba? Parang Chinese, di ba? Sa maramihan. Kahit piso-piso lang. Ang fixed income, salary, at saka investment. Pension. Guess nyo? Ito. Kasi sa totoo lang marami akong topic, pero pinili ni Sir Nelson yung mga topic na ito. Kaya gagalingan ko. Minsan pag ako'y nag-seminar, minsan maghapon yan. 9 to 5, pero ito piling-piling topic para sa inyo. Pinapanapanan. The chain. Contract price 5 million. Tanggalin natin ang miscellaneous. Ang basis ng commission 4.5. 3%. Net ng tax, sa tingin nyo kayo 121,500, malaki na. Malaki na. Di ba? Malaki na yan. Yes.
Kaysa araw-araw ka nakasakit sa ambulansya. Pag hindi namatay ang pasyente mo, walang hindi ito. Sir, pag namatay yun, meron akong ano. Bonus, grabe! Incentive! Diretso na, ma'am. Diretso na. Incentive! Pero maganda rin negosyo yan. Yung matipong may ambulansya ka, meron kang bus, yung transportation, ang driver mo ay puro hindi mamulun. Tapos may hospital ka, tower siya, tapos memorial park. Diba? Tower siya. Diba? Ayan. Ito, 5 million, 1%, ibig sabihin, yung 1% override mo sa ahente mo. Kasi kung 3% ka, independent ko commission. Kasi hindi ko alam yung mga rito, mga managers. Sample lang, 1%. Malaki na ba yung 45,000 na override? Ang ganyan namin ng 40,500. Malaki na, malaki na. Sa ahente pa lang yun. Lalo na kung magbebetak ng pro-friends. Hindi pa sinaya na pro-friends. Sabihin nyo nga, pro-friends. Pro-friends! Ano pa sinaya? Pro-friends! Ibig sabihin, personal sale, bumenta ka ng 5, magkano 607,500. Dito ko pinatutunan na kikita tayo on a monthly basis ng 600,000, 400,000 kung masipag ka. Diba? Eh kung ikaw ay tamad, Wala. Ay. Miss Mel Chanko, hindi mo kikitain yan. Ano pangalan naman nasa kanino? Tanggalin mo yung basa. Parang kamukha ng ex ko. Mahilig ka pala sa matatangkad, ha? Ayan, kikitain natin yung masipag tayo. Guess nyo ba? Yes. Ito yung puro catheter. Scatter. Ayan, total price, mid cost. Sa 2%. Kasi yung 1% ma'am, ibinigay mo sa ahente mo. Huwag mong kukupitin. Sa ahente mo, yung 1% na. Ayan, meron kang net ng 81,000. Malaki na, malaki na. Eh, for example, 5 million, no? Ayan. Ayan. Ito. Di ba meron kang personal say 81,000? Makadalawa kasi sa buwan, okay na ba yun? Oo. 162. Meron kang 5 under sa'yo. Kung tinarbaho mo, nag-activate mo ng patay, ayun siya, binan. May picture. Ayan, no? 670,500. Kung may benta ng 5 personal sale, no? Laki na, no? Tapos meron kang 1% sa ahente mo. Yan 2% ka kayo, bibigay ka ma'am ng 1% sa ahente mo, di ba? So, ibig sabihin, ang komisyon ng ahente, 40,500. Ngayon, bumenta ka ng dalawa, sarili mong benta, personal sale. So, ibig sabihin, 162,000. May 5 kang nagbebenta sa'yo. Lahat pro-friends. Bigyan mo naman ng ano, euro. Pinulin mo. Baliktad nga eh. Baliktad. Ibig sabihin, 364,500 ang total commission mo. Ang tanong ko sa inyo, pag pumenta pa yung ahente nyo, kayo ba nagtrabaho? Slide. Diba? Kasi may sariling buhay naman. Kanyang puntod, kanyang hilap kung pagaling na yung ahente nyo. Yung ba't tipong kahit nasa Boracay ka, may kita ka. Yes, no? Yung mga ahente ko sa Tagatansa, mga nagtitripping, ibig sabihin, kikita ako na naandito ako sa progress, doon ko lang kita ko. May hawak akong project. Diyan sa Salita, sa Modern Residences, maraming brokers ako nadala doon. May mga tripping, pag nakabenta, kikita ko. Yes, nyo, ang tawag doon ay networking at saka leveraging. Pupunta po tayo dyan, kayo magsabi. Ayan. Ibig sabihin, kung sarili mong benta, 121,500. Ito to. Hindi na, may kita ba naman ganun? Siyempre, pag nag-join ka, hindi ka agad-agad din kita, magtatalig ka. Mararamdaman mo, pag bumibenta ka after 1 year, 2 years,
Di ba, ma'am? Maganda na ang dating ng pera sa'yo. Ang dami mo nang nabibili. Kaysa dati, ito ha, for example, 1 million ang tinataglit yung savings. No? Isipin mo, paano ko kaya ma-i-earn to? So, kung ikaw ay salary, masinong ka, minimum wage ka o 20,000 monthly, nakakapagtabi ka ng 5,000. Sa tingin nyo kaya, yung 1 million, ilang taon mo bago maipon? Walang withdrawal yan. Ma'am Metchako, ilang taon? 16 years. Di po ba? Samantala kung ikinahente ng progress, 2.7 years lang. Wala pang 3 taon, ikitain mo 1 million o savings. Ibig sabihin yung savings, neto ng mga gastos mo sa buhay mo. Neto ng gastos mo sa boyfriend mo. O girlfriend mo, di ba? Tama ba ako? Ginagastusan niyo yung mga boyfriend mo. Di ba? Ang dali na natin kitain yun. 1 million kung masinop kayo masinop. Di ba? 30,000 per month na savings. Guess nyo? Ano po ang sabi ni Biblia? Basta masipag at matyaga kayayaman ka. Taas ang kamay kung sinong naniniwala dito. Taas ang kamay kung kinaya. Almost 90%. Yung ilan dyan, naniniyapan. Total ba yan? Pero, ito tanong ko sa inyo, nagtitinda ng buko. Masipag. Matyaga. Mayaman ba? Hindi. So, hindi sapat yung pagiging masipag at matyaga. Gets nyo? Janitor, hindi ko minamatay yung mga janitor. Masipag. Matyaga. Mayaman. Yayaman pa lang sa pagja-janitor. After 100 years. Di ba? Tama ba ako? Ano sabi ni Sir Julio? Basta masipag ka, matyaga, tamang products or services tulad ng real estate, tulad ng progress na ma'am, tulad ng progress na private ng progress, di ba? Kapitan, dapat parang kapitan ka. So, technical know-how, knowledge and wisdom. So, hindi pala sapat yung masipag at matyaga ka lang. Sino ngayon ang tama? Manibigyan o si Sir Julio? Pinapalagpakan. Mag-assistate sa'yo. E sino mas mayaman? Manibigyan o si Sir Julio? Yung kakabaligtaran dito. At saka yung will ka para sa'yo. Diba? Dapat mag-pray tayo kung talaga sa iyo ang pag-aalala. Yung tipong 10 taon ka na nagkahindi, wala pang closing, may problema ka. Baka naman para sa iyo talaga yung pag-tupperware. Pag-reporting. Diba? Tupperware. Hindi. Diba may mga ganun, kahit anong sikap mo, hindi ka makabing Electrolux. Kasi nga hindi ka nagpa-train kay Sir Nelson, kay Sir Julio, kaya hindi ka makaklose. Yan nga, may topic akong closing technique. Hinatunan ba kayo? Okay ba? Ito ba yung magpapamerienda namin yan? Financial breakthrough, labahan na ang kahirapan. Ang dami naghihirap, pero ang dali naman tayo ng pagbebenta. Di ba, Sir? Okay, di Sir. May asawa na, Sir. Ilan ang asawa na? Puro ka prayer. Wala kang benta. Sabi mo, Lord. Bigyan mo naman ako ng pera. Naman ka pera. Kasi nga, hindi ka nagbenta. Nasa Diyos ang awa na sa taong gawa. Ngayon tumawag si Sir Nelson. Umattend ka ng seminar. Hindi nyo ba alam? Yung pagtawag ni Sir Nelson, 5 bigyan ang answered prayer sa inyo, pinapalagpagan. Hindi yung pera agad. Get nyo? Umatin lang ko na sa Puro inyo. kasalsa, wala ka naman. Tsaka, hindi ka nagsisita. Diba? Sabi nga ni Sir, yung bayad natin lumalapit sa iyo, ngayon tayo na maghanap sa bayad. Nahirap na yung bentahan, hindi ka marunong. Get nyo? Puro ka cut-cut. Puro
baon doon. Para kang nasa London kasi nga wala kang renta last year, 5 years ago. Ano yung kat-kat? London. CA dito, CA doon. Yung pa. O doon, ano yung doon? Utang dito, utang doon. Para kang nasa London, Dito, doon dito, London. O tama si Ma'am Mel, Chambo. Di ba kasi nga walang kwento? Baong ka na sa utak, puro mo capital. Be a smart agent. Diba? Ito, nagpaligsahan. Sabi ng matanda, sige, paligsahan tayo. Mas matanda ako sa'yo. Una-unahan makapagputol ng puno. Anong kinuha nung gumamit yung bata? Gumamit siya ng jigs ba yun? Pamon so? Sa tingin nyo kasi nung una makakaputol ng puno. Kasi gumamit siya ng smart na paraan para makapagputol ng puno. Di po ba? Ganun din tayo mga ahente. Hindi ko sinasabi lahat tayo dual citizen na ma'am. Gagawa ka ng paraan ma'am. Di ba? Para makahabol ka sa pagbebenta. Para maka-adapt ka sa bagong technology. Kung may apo ka ang addict, isama mo pagpatuloy ka. Addict sa internet, addict sa Facebook. Di ba? Ayun. Define your goal or dreams. Ano yung mga pangarap natin sa buhay? Ikaw, sir, ano yung pangarap mo sa buhay? Yung tulong. Makatulong sa mga walang bahay. Sa pamilya. Ikaw naman anong pangarap mo sa buhay? Sariling bahay. Kayo mo. Hindi. Siya. Sa'yo ako nakatingin eh. Travel. Bro, ikaw sir, anong pangarap mo pa? Makapagtapos yung anak sa pag-aaral. Makapagtapos. Ito mama. Ako yung ano ko, makatulong sa ibang mga pamangkin. O diba? Ganyan naman lang ang mga pangarap natin. Di po ba? Wala naman taong walang pangarap kasi nga wala namang bayad ang pangarap. Gusto natin magkaroon ng bagong kotse, savings, madala sa eskwelahan ng gaganda ang ating mga anak. Yes nyo? Bagong bahay, mag-travel at maging manager someday. Yung mga wala pang mga ahente, wala pang mga downlines. Di ba? Gawin nyo ganito. Lalo na yung mga bago. Welcome, Sir Ronald. Pinapalakpakan. Isa ho sa matatanda na rin pa ng mga bago. Ayan. Ganito, guys. Di ba may mga pangalap tayong gawin nyo? Mag-print kayo ng ganito. Marami naman nadadaload. Idikit nyo sa pader ng bahay nyo, sa kisame. Yung ba't kayo matutulog kayo, ma'am? Bagong kotse. Diba ang tawag doon, dream board? Sabihin nyo nga, dream board. Pag na-reach nyo na, inyong mga pangalan, tanggalin nyo. Ito, nabili ko niya, tanggalin ko niya. Hindi yung after 2 years, punong-puno na ng ticket, ng pictures ng bahay nyo. Ibig sabihin, wala na yan sa buhay nyo. Puro ticket. Hindi ganun. Dapat ma-reach natin yan. Guess nyo? Yan. Kakapagod pa lang kasalita nila. Pero mo, nakisang oras na tayo. Ilimang oras ko. Pero inyo? Ito, leveraging in networking. Sabay-sabay. The law of leverage. Multiplying your time and effort through others. Diba? Yung kikita ka kahit na tulog ka. Kikita ka kahit hindi mo effort. Ito sa tingin nyo. Saan ba yung lever natin? Kaliwa o kanan? Lever, kaliwa o kanan? Kanan. Patangin nyo naman. Lever yun! Yung lever, yung gagamitin natin tools para kumita tayo. Para umunta tayo sa buhay. Guess nyo ba? Yan. Tulad na, pinipigat ang pangarap mo. Gusto mo mabili ang buong Pilipinas? Gagamit ka niya ng lever. Yan. Paano ba tayo umunat sa buhay?
ikaw magbayad ka nakapunta dito. Sumakay ka sa sasakyan. Di ba? Ang level natin yung ating broker. When we are para muna tayo sa buhay. Ang level natin ay pro-friends para magbayad sa atin ng komisyon. Para muna tayo makakumita. Di ba? Ang level natin, kung magkasama mo, ang level nyo para matuto, nandito si Sir Rulo, pogi-pogi, matangkad. May kanya-kanya tayong level. Sa tingin nyo kaya, anong level kaya ng Diyos para ipanganak ako dito? Ang level niya, nanay tatay ko. Ayan, pupunta ka sa Makati, wala kang kotse. Sakay ka ng bus, pupunta ka ng bundok, bike, tapos akad ka ng 3-story building, gagawin ka ng elevator. Ito yung mga tools na gagamitin natin para mabilis. Hindi yung solo-solo. Sabihin nyo nga, hindi solo-solo. Kasi pag dinako ng solo-solo, sabay-sabay, pag dinako ng solo-solo, ang bagal umangat ng buhay ko. Sabihin nyo nga, pag dinako sa solo-solo, ang bagal ng angat ng buhay ko. Kasi ano kayo dito eh, lahat naman kayo, season na ahente. Pero na-realize nyo ba? Ilang taon na kayo ahente, ilang taon na kayo managers. Hindi ko kayo tinagaw. Pero ang bagal ng angat ng buhay nyo. Kasi nga sinolo-solo nyo. Guess nyo ba? So dapat mag-recruit kayo ng mga ahente nyo. Okay, sabihin natin may resa nyo, ay dami namang brokers. Pwede namang manghirap na namang brokers si Sir Nelson, para i-under kayo doon sa 20, 1 is 20, kasi sa resa. Pinapalakpakan. Kasi ganito, anong date ngayon? Babalik ako dito by March, kukunin ko lahat ang pangalan nyo. By March, pagbalik ko may dalaking tagtatatlo. Tig-5 ahente. Okay ba yun? May dalaking tig-5 ahente, na-qualified at least nakasuyo sa college. Tama ba? Okay ba yun? Okay, sir. Bakit timing ka, sir? Okay yun? Pagbalik ko by March, may dala kayo mga bagong ahente. Welcome po sa ating estudyante. Yan. So, ganun. Tutulungan namin kayo kung makatuturo natin yung mga ahente nyo. Guess nyo? Para pumunta tayo. Ang laki kayo ng gastos ng broker. Namumuhunin nyo. Laki ng gasto sa aso. Kilala niyo to? Tony Tan Capcho. Anong pag-aari niyan? Jollibee. Sa tingin nyo kaya, itong sa Imus branches, pag kumita ba yung bawat branch niya, kikita ba yung founder? Kikita. Nasa store ba siya ng bawat Jollibee? Wala. Diba? Ito, founder ng McDo, pag kumita man lahat ng branches ng McDo, kikita ba siya? Sa franchise pa lang kikita siya. Pero patay na yan. Hindi nakikita yun. Siguro yung korporasyon. Guess nyo? Kilala nyo to? Sino to? Kita nyo, effort ako mag-download. Nagkahanap ako na ito, busy mami, wala akong na-download. Yan, kita nyo, Kabini Brands. Magkakaroon siya ng magkakas. I-claim nyo na. Ayan, Kabini Brands. Daming branch. Ano ito? Namulang branch. Pinapalamparan ng PWRP. Hindi lang sa Kabini. Diba? Kasi nga dahil sa inyo, pwede naman kayo mag-recruit doon. Sa iba-ibang mga countryside. Ayan. Kailangan nyo sa Tanggol. Kumikita yung FPJ production kahit patay na si FPJ. Sa mga pelikula din ni Coco Martin. Sino pang tatay ni Coco Martin? Coco Pimentel. Martin Rivera. Kita nyo kahit patay na, kumikita pa. Yan si Brian, si Kobe, kumikita pa rin dahil sa kanyang mga commercial. Mga singers, di ba? Hindi ka pwedeng, lalo na sa social media, hindi ka pwedeng makopya ng mga music.
Kasi nga may copyright. Guess nyo? Pag ginamit nyo, magbabayad ka. Guess nyo? Ibig sabihin yung ating effort, yung ating talent, pwede natin ipamana sa ating apuhan. Guess nyo? Yung pagpakita ng madali. Guess nyo? Ayan, ano yung technique sa pag-leverage? Tapos ko na. Punta kayo sa department store, sa supermarket, ano kayo ng flyers? Ipabawal ko ng flyers. Ito yung maliit o calling card. Diba? Iba yun. Baka gusto mo umatin sa amin, may seminar kami. Para rin sa networking, guess nyo, marami din marinig ito. Gagawin part-time. Pero kung yung sabihin mag-design ka na dito ako sa amin, mas maganda. Huwag ganun, baka mapahaba. Ano, part-time lang. FBI or boosting, baka mag-seminar. Parang marami tayo dito invites. Guess nyo ba? Tapos, invite nyo sa training, Force PKS. Site orientation. Pagka-seminar, dalhin natin sa site. Kasi ang produkto natin ay mga model sa site. Guess nyo? At force them to sell, baka ice break. Kasi hindi mo masasabing active ang isang nahinte kung hindi naka-ice break. Guess nyo ba? Tama ba ako? Kasi nga, pag na-feel nila yung kitaan at naging kabuhayan-buhay kayo, di ba? Yung ba tipong ang mga downlines natin, yung tipong hindi dapat mawala ng benta sa isang buwan. Pag gano'n ang mentality, mindset ng isang na hindi, inaano ka na ba? Buhay ka. Pag naging kabuhayan ng mga downlines. Sino dito ang may limang ahente? Tasa kamay. Ilan ba mga ahente mo? Oh, ikaw ba may ahente ka? Oh, pinapalagpakan. Pinapalagpakan. Sino dito ang may mga ahente under sa inyo? May mga ahente kayo na under sa inyo? Ma'am, ilan po yung ahente nyo? Ang active po, 5. Pero may mga refero. Pwede mo dagdagan. Yung iba wala pong mga downlines. Ano po? Oh? Isasakay mo pa lang sa ano? Agent pala. O bago. Magsama ka lang dito. Di ba ma'am? Nursing aid ka. Pagkagaling, pwede mo ka dito. Yung driver, dito. Siguradong reckless yan. Magagamit ni Sir Nelson sa pagtitribing. Sarap kaya nun, galing PTX, no? Kung driver ng ambulansya. Sigurado, bakal ang bayan. Di ba? Implement number scheme. Para may hindi ko nakausap. Guess nyo? Tapos process of elimination. Entry 1. May 10 ka. Na-invite, tatlo yung pumunta, isa yung na bebenta. SW3 room, apply mo yan. Duplicate yourself to your recruit. Diba? Kung ano yung alam mo, ma'am, ang ganda ng technique mo, di na lang yung mga hindi mo. Kasi gusto mo yung alam mo, experience mo, may share sa kanila. Kaya naman siya, umiiyak siya. Sinisingil na ng benta eh. Hindi, kasi na-best siya. Umiiyak siya dahil blessing po sa akin. Sabi mo sa kanya, salamat po. Bless naman talaga. Oo, diba? Apakala mo ma'am? Ninita. Para kang 59. Senior na siya pero bumang ano. Dito ka! Pare, dito ka, dali! Dito ka. Nakilala ko sa isang mga kids. Kasi hindi ko siya. Naniwala ka ba? 65 na mukhang 55. Birthday niya lang din ako 59. Iduduplicate nyo yung mga ahente mo. Aral-aral, turo-turo. Mura lang naman ang bayad sa akin ni Sir Nelson. Pupunta ko kay dito. Correct. Diba? Instead of entry fee, wala dito sinisingil. Siningil ba kayo dito? Walang sinisingil dito sa mga seminars. Hindi tulad ng ibang networking na na seminar, hindi ka alis ng room, hindi ka
10,000, 12,000 with products. Di ba? Dito walang ganun. Kaya madali mag-recruit sa real estate. Guess nyo? Yes. If possible, show your group of commissions. Kasi kung sa ibang networking, nagpapakita, pwede rin magpakita para maniwala na kumikita kayo. Magpalit naman kayo ng na sapatos. Hindi yung put-put na. Magpakita kayo na may naputulad kayo. Gets nyo? Yan. Mention successful stories of other agents or brokers na dating si Sir Nelson ay hindi lang niya. Dating si Sir Julio, isiyado lang niya. Dating si Ma'am si Ma'am Vicky, artista po yan. Broker. Di ba? Metro na, may building na. Sir Nelson, may building na. Gets nyo? Yung mga kapatid ko nasa Canada na. Dahil sa pagsisigi ko, pinapalakpakan. Gets nyo? Ipakita kayo ng group para maniwala sa inyo. Yung voucher nyo, itago nyo, silok nyo, gawin nyo sa isang para makitang kumikita kayo. Kahit 20 years ako niya, kasi 20 years sila na walang benta. Diba? Sample, Sir Ronald. Yung mga anak niya, mga professional civil engineers, ang laki ng bahay niya. Architect niyo Diba? na. Kahit kaganyan-ganyan, ganyan na nga yun. Diba? Dahil sa real estate. Dahil sa real estate yan. Now you see, now you don't. Kasi nga, dahil sa real estate, nasa comfort zone na siya. Tapos Inuunan niya. Tapos na yung mga anak niya. Pero ako tapos na yung mga anak ko, pero natin ako sa harap niya, pinapalakpakan. Pinapakot tayo matulong na matulong. Diba? Turo din ako. Ayan, ito yung pagkakaiba ng networking sa real estate at supplement ha. Bakit kamo? Ako'y gumastosan na ng 1 milyon kasasali dati, pero sa real estate pa rin ang bumagsak. Kaya may ituturo ko sa inyo sa experience. Ibang-iba ang galaw. No? Seminars, PKS, sa ito sa real estate. Sa supplement, DOS ang tawag. Tama ba? Sino dito matenda ng sinong networking dati? Di ba? Di ba gano'n na? May stand pa akong gano'n. Kasi nag-speaker ko dati. Anong mga nasalihan niya? By the class. Seminar. Forever living. Ano? By the class ka rin mag-by. Friday. I Friday. Oh, I burned it. Ako Vitamin D. Ako Ebon. Pero sa totoo lang, sa totoo lang, makakatulong sa atin mo sa leveraging. Natasha. Oo, di ba? Makakasya ako. Ayan. Product presentation, di ba? Sa supplement. Mini honors. Sa mga supplement, maraming mga training. Di ba? Doon din ako natuto. Na nagagamit ko naman sa inyo. Sa mga training ko. Silent acquisitions, achievement. Sa real estate. Tayo kasi mga silent millionaires. Tayong mga nasa real estate. Hindi natin pinangagandaman ang ating mga kabuhayan. Di ba? Tayong mga humble. Sipin mo, ang tagal sa progress, sana nagpunta nito ng dalawang ito. Si Dimples. Fail na Dimples, Dimples daw. Yan ang mga naman. Parang may kamukha ng ex ko. Ex ko. Di ba sa supplement yung mga power? Di ba? Tapos nagpapakita ng cheque. Bagong sasakyan, yung pala renta lang. Sa real estate, pakikita natin yung model house. Dito na sa supplement, sets of products sa office. Di ba? Seminars fee, dito libre. Pakakainin pa nga kayo. Nakataon, after lunch kayo invite, hindi siya magpapakain. Ano yung bakit? Ano yung bakit? Isip negosyante. Doon, course membership. Hindi ka lalabas namin, hindi ka nagpapamember. Anong style? Sir, may mga downlines akong kaya under sa'yo. Ikaw muna paraan yung membership. Kikita ka na.
Ganun ang mga galawan. Sa pag-invite, di ba hindi ka makapag-invite? Di ba parang nang-kidnap ka? Kidnapping. Ang tawag sa'yo? Kidnapper. Dito sa real estate, hindi. Sabihin nyo real estate. Yes nyo? Maybe dito, division manager, finance manager, depende sa real estate. No? Doon, applies at saka downlines. Yes nyo ba? Yes. Income, dito, direct commission, operating commission, saka referral fees. Doon, paying, binary commission, or commission from products. Di ba? Ayan. Ito, pinagdito na kanina, doble. Ito yung panel. Halimbawa, pag nag-invite ka, magdala ka ng 20. Mag-invite ka ng 20, sigurado kalahati lang makakarating. Kaya pinapalakpakan kayo dahil halos kayo nakarating lahat. Ang hindi lang nakarating siguro mga 5. Magandang batting average yung invitation. Pero kung mag-invite kayo ng mga bagong ahentay, sigurado kalahati lang ang dami. So, damihan nyo na. For example, huwag kayo mag-limit sa isa lang kasi sigurado pag hindi dumating, wala kang invite. Guess nyo? Ayan, may dalawa po akong invite. Kasama yung taga-propolis, dalawa. So, 18 na lang. Umatay yung 10. Oh, ito pa. O, 7 ka lang. Power, na yun doon. Nag-join sa'yo 5. Yung 3, nagpebenta ng once in 3 months. Pwede na. Diba? Tapos yung 2, hindi nga si zero sa isang buwan. Maganda ba? Maganda? Eh, anong ginagawa mo? Ilang taon lang yung reality, kayo pala yung nakikita ko. Oo. Kasi, nasa comfort zone kayo. Dapat mag-invite para lumaki kayo, para kumita kayo, para madali. O mga tampurin nyo after 60 years. Retired na kayo. Diba? Dito maswerte yung isang nanay. Estudyante palang tinadala na dito para pati na seminar. Ano pangalan mo na Anak mo, ma'am? Ma'am? Rachel, Anong year mo na, ma'am? 3rd year Anong course mo? computer science. Pag tapos ka mag-PSREF ka, parang yung broker. Pinapalit pala sila. Yung hindi qualified pa, wala pang PRC. Magkano kayo ng PSRE, maraming open dyan, online. Ako naka-enroll na yun. PSRE, kasi gusto kong mag-consultant. Yes nyo? Kasi may pangarap pa ako. Diba kahit na 44 pa lang ako. 45 ka na. 45 pa yan. Yung 5, yan ang mindset ko, pero mo na lang yun. Pag ka-interest. Yes nyo? Ang sarap kaya, araw na linggo, nasa bahay ka lang, nagmamonitor ka lang ng mga ahente mo nagpitripan. Yes nyo? Ayan. Sabay-sabay na tayo. Establish the 3 rule. Samuel joy. Samuel not. So what? Hindi lahat ng tao sasali sa iyo. Di ba? Ibig sabihin, ang pag-real estate agent eh hindi para sa lahat. Guess nyo? Pero kung naobserbahan nila na kumikita ka na, madali na mag-invite. Guess nyo? Patunayan nyo na kumikita ka na. Tama ba ako? Tama ba ako? Tama! Di ba? Applicable sa bayan natin, sa prospect nyo, Samuel buy, Samuel not. So what? As nung nagawa mo lahat ang servisyo sa mga prospect mo, hindi lahat ng prospect ay bibili sa iyo, bubuod ka na. For example, ito, balik tayo dito. Hindi lahat ng pag-ahente para sa lahat ng bakit. Sa tingin mo ka, kung lahat ng ahente may developer. Kung lahat pa tao ay ahente, meron taga-properties na nagbubulungan. Di ba? Wala nang staff at developer kung lahat ahente. Guess nyo? So, it happens for a reason. Ito ang example. Ito ikaw, wala kang benta. Si Ronald, sa punta pa na walang benta. Uy, meron naman. Pero may mga ahente ka, wala kang personal sales. Kita mo, dami mong ahente, may mga benta. Magkano ang quotation natin kanina? 40,500. Di ba? Kahit wala kang benta, may benta yung mga ahente mo, may kita ka pa rin.
Eh, paano kung may personal sale ka, nakadalawang unit ka ng 5 million? Gets nyo? Meron kong 162, tapos may mga benta yung mga ahente mo, 202,500. Magkano total ito mo monthly? 364,500, pinapalakpakan. Kahit ganito nga lang, oh. Kahit nga wala kang benta, oh. May kita ka pa rin. Diba? O ma'am, sinasabi mo kasi down, apply mo siya. Ikaw, pwede rin magka-downline. Kung siya 4% manager ka, may 1% siya, ikaw may 1%, for example, ito recruit mo, pwedeng 3 layers. Gets mo? Pag ganun yan, parang networking din, hati-hati sa posisyon. Gets mo? Yan, hindi ako galit, ma'am. Nagpapaliwanag lang. Ito, for example, may isang palaka. Ay, actually, 10 palaka ito. Yung siyang ng palaka, nasa balon. Yung siya, nagtatanong, gusto mong ma-reach yung taas. Ngayon, may isang payat na palaka, ilalait-lait niya. Ang siyang, ay nakaahaw kasi nga payat. No? Sa tingin kaya, yung payat na palaka, nakaahaw, ano pwede niya gawin? Nasa taas na siya. Ano kaya sabihin yung gagawin ng nakaakyat na palaka? Mga estudyante, ano sa tingin mo kaya gagawin ng nakaakyat na palaka? Nakaahaw sa balon. Yung siya nasa ilalim pa. Ayun! Oo, di ba? Ganun. Pero sa totoo lang, kung ako tatuloy, problema na ng palaka yun. Hindi natin problema yun. Pero, for the sort of tulungan, yung mga kasama, mga katawin, tutulungan yun. Diba? Hindi lang yung ikaw nakita umaangat. Tulungan mo rin yung mga downlines mo, mga kasama mo. Diba? Kahit hindi yung mga hente mo, yung kapwa mo mga hente na magaling ka sa prospecting, tutulungan mo, hindi ba rin mo sa closing? Ikaw mag-close. Manginita ba? Diba? Sabihin mo yung pagkatiwala, kung lalo na kung papa-reserve na, alalain mo yung dalawa. Pero sa una lang may tutulungan, kasi bisa-risi mo. Ano siya pinagagagawa? Eventually, magiging manager ka rin. Diba? Kasi manager tulungan na kayo. Dinala namin yung dito. Namit ko si Sir Julio. Not all the time, tutulungan kayo niya. Dito kanyang kulto, kanyang hilang. Not all the time, nandito si Kampan. Inaantokin minsan yan. Not all the time, nandito yung mga kasawang brokers. Diba? Ang ganda-ganda ka, Twin Realty, naka-register, accredited sa lahat. Pero po ako sa progress. Diba? Kaya ayaw na lang mali sir eh. Baka may sumingi. Ito focus. Dito na tayo. Sino dito yung hindi nakafocus, nakadefocus? In terms of real estate setting, ngayon real estate, kinabukasan ng insurance. Ngayon real estate, kinabukasan Tupperware, abon. Kasi pwede ganun. Diba? Dapat focus ka lang. O real estate. Yes nyo? In terms of prospecting, nagtitripping ka pa lang ng pro-friends, dadalhin mo ka ng Durabin. Diba? Dati, nakafocus ka sa social media, tapos nag-ano ka, nag-addiction ka, hindi ko. Dinagawa niya sa naging plan yun. Okay lang din naman yun. Pero kung saan ka-effective doon ka. Kasi kung nagpa-plan ka, mga kaibigan mo naman, gawin mo yun. Diba? Yan. In terms of projects, ito, talong-talong ka. Diba? Sinabi ng buyer, dalhin mo ako sa mura. Anong pinalisan ko kanina pro-friends? Dalhin mo ako sa mura, sa malapit. Kaya hanap po kayo ng Las Piñas. Mas mahal doon. Ayan. In terms of realty company, tanong-tanong ka. Pag twin realty, pinapalagpakan. Hindi yung nakikita kayo sa ibang realty. Sige, lahat ng realty company kakaibigan mo. Pag twin realty na. Diba? Yun ang susupport pa sa'yo, di ba magbigay? Pupunta lang kayo ng Petronas, kung may close mo kayo, ay nasa twin realty, huwag kang pupunta doon na direct.
In terms of sales technique, dapat nakapokus kayo. Bumalik ka na social media, kaya ka mag-focus. Guess nyo? Hindi yung tipong nasa social media ka na, ipapablock mo yung ano mo, pare-restrict mo yung Facebook mo. Diba, focus lang. Sir Ronald, atin ng GMM. At saka PLD, Ako na hindi ka naka-attend ah. wala mo ha. Effects of deep focusing ganito. Procrastination. Sabihin nyo nga procrastination. Is the act of putting off task or decision even though you know it's not a good idea. Sabihin, pag-delay mo ng mga decision mo, katamaran. Ito, focus versus defocus. Ito, sample. Real talk guys. Mamel, basahin mo Mamel. Basahin mo. Sabi ng buyer. Sabi ng defocus, oo nga po eh. Gusto mo, dali kita sa iba na affordable. Tama ba yun? Ay nag-present ka na ng preference, di ba? Ito yung mga attitude ng mga hindi focus sa project. Anong technique para maka-focus ka? Mahalin mo yung project. Huwag kang magsabing mahal. Kasi hindi ka naman bayad. Para maka-close ka, mahalin mo yung project na ibinibenta mo. Huwag mo sisiraan. Diba? Ganun pa kaya mga staff? Diba? Hindi ka maka-close pag hindi mo minal ang project mo. Guess nyo ba? Bato-bato sa langit tamaan, mag-change. Sabihin nyo nga. So, di ba? Ito pa, sample. Ang mahal ng bahay na binibenta mo, no? Using pa technique. Ito yung technique na focus. Dadaanin mo sa technique ng yes ba? Guess nyo? Oo nga po eh, pero worth it naman po. Di ba? Value for money, wala na po kasi mura ngayon. Diba, i-depend mo yung project na binibenta mo. Diba, magkaiba yung approach ng defocus at saka ng focus. Guess nyo, kumbaga sa ano, ang tawag doon, pipigayin nyo muna yung buyer bago galing sa iba. Hindi ko nga sabing pakawalan yan. Benta rin yun eh, diba? Sir Nelson? Yes. Pero, yan nyo muna dito, i-qualify nyo muna doon sa hawak yung project. Ito, sample pa. Okay naman ang ino-offer mo, pero wala kang mas malapit. Pasasakit pa lang niya sa sakyan, kagabi na pre-qualify mo na. Pagdating sa sakyan, may tribig ito ang sabi sa'yo. Okay naman ang ino-offer mo, pero wala kang mas malapit. Ngayon, ginanatan mo agad ng defocus. Gusto nyo, hanap ko kayo? Diba, ganyan ang mga attitudes? Diba? Ihanap mo kayo ng iba, may alam akong isang broker or reality na mayroong hawak na mas malapit. Di ba pag ganyan pag hindi focus? Guess nyo? Tama ba ako? Tama. Ouch! Ouch. Di ba? Unahin nyo muna yung project na hawak nyo kung preference lang muna. Yay! Yes, yun. Di ba, Mamel? Ano sabi ng ano, ng focus? Okay naman ang ino-offer mo pero wala pang mas malapit. Anong sabi ng ano, ng focus na ahente? Tingnan niyo po muna. Hindi po siya malayo. Promise. Bakit? May kalax na. Pagbaba ng Cavite, diretsong kalax. Pagbaba, Lancaster na, di ba? Tama ba ako? Tama! Sabihin niyo yung mga, kaya nga nandiyan ang preference. Sinasabi yung mga infrastructure doon sa lugar. Diba? Huwag yung dadalhin sa iba. Guess nyo ba? Tama. Pero kung talagang wala na, hindi talaga kaya talagas na. Yun yun sa... Teka lang ako ulit. Talaga kung talaga kaya mo, di ba? Yung mga ganun. Sa kanyang dalhin, bigyan mo muna doon sa project na focus. Yan. Ito, sabi ng buyer. Sino nakaka-relate?
Sa mga senaryo, tas sa kamay. Baka mag-reserve na ako next week, hintayin mo na lang. Sabi ng Dipocus ha, ito ha, sabi ng Dipocus. Sige po, hintayin ko po. Sendin po ako ng ibang options. Tapos iba yun. Kasi na wala na sa foundation. Hindi ba nag-reserve? Kasi nga, nag-isip na siya. Ngayon, ganito ngayon ang bayan, ang daming pinagsisave, pati pasinaya. Instead ang commission mo magkano, 100,000, magiging 5,000 na lang. Baka 3,000 na. Huwag ganun. Yun lang muna yung focus nyo. Guess nyo, hindi kayo aangat pag magulo. Correct. Tama. Sabi ng focus, sabi ng bayan, bakit ako gusto ko, qualified naman ako. Creeping tayo now. Sabi ng focus. Kasi may iligmat. Kasi tayo. Busy. I mean, pwede ba next week? Bayan na yung next week mo pa. Di ba, Mang Vicky? May appointment lang po ako pero busy sa katedera. Yung mga addict sa games. Simulan mo. Yes, yun. Bayan na yun. Qualified. Sinabi na niya, qualified siya. Gusto. Naaral na yung project. Nag-google na yung Lancaster. Guess yun? Ayan. Ito bonus. Sales closing technique. Sino dito mag-close? Ma'am, huwag ka na tuloy sa naman kasi manager. Kasi dapat bago tayo sa closing. Sa closing kasi, ito, why does the right closing technique is so important? Bakit kaya sa tingin? Bakit importante malaman yung closing technique? This is my personal opinion. Marami kayong mababasa sa YouTube, marami kayong mapanood. Pero ito yung opinion ko as broker, as experience sa pagbibenta. Create your own personal brand. Ano yung personal brand? For example, anong company ito? Eto, anong company ito? Anong company ito? Anong company ito? Katulad sa guys. Anong company ito? Anong company ito? Masarap kahit walang sauce. Bida ang sarap. Ano? Anong logo to? Anong logo to? BLDT. Anong logo to? Yung mga logo na yan, hindi yan brand. Ginagamit lang yan para ito yung brand mo. Ang branding yung anong dignity mo. Anong pagkakakilala sa iyo as individual. Guess nyo? Gusto nyo bang ma-branding na itong realty company ito ay ahit din ng manunulot? Ang branding natin, yung ating alagayan sa society, sa industry. Yung perception ng tao sa atin. Itong mga ahente na to, magagaling mag-serve sa mga buyers. Yung tipong nag-serve ka from reservation to closing, to move in. Yes, yun? Dapat hindi iniiwanan ang buyer. Pero kung ang brand mo, nung ulo pa lang nanunulot ka na, hindi ka makakapos. Kasi makikilala ka lalo na sa social media. Diba? Ito. Ano tinatawag na SYSF? Ito BYBO sa closing. Sell yourself first. BYBO, buy first bago yung opportunity. Buy first bago yung buying opportunity. Sabihin, aayusin natin yung ating personality. Sabi sir,
Ronan, set yourself first. Eh sir, virgin pa ako. Hindi. Hindi yung ating katawan yung ibebenta natin. Ayusin natin kung paano tayo mag-present sa bayan. Aayusin natin yung person natin, inapagharap natin sa bayan. Yung sinasabi mo yung presentation mo, yan ang unahin mo bago ka maka-close. Kasi nga first impression is lasting. Yan, dapat may dress code tayo as agent. Di ba Sir Nelson? Yes! Kasi magkano binibenta mo? Milyon. Ayan, definition of oneself. To convince someone else of one's potential or worth. Kasi may kanya-kanya tayong worth. May kanya-kanya tayong value. Sino may 500 pesos dito pera? 500. 500 pera. Maswerte, makakapagpala. 500. Wala, 100. Likas. Hindi, 500. Magkano to? 500. May value. Di ba marami nito magbibili? Yes. Di ba? Burger steak sa umaga, 77 sa Jollibee. Pwede ka naman kandusan. Di ba? Makakapag-ads ka na dito sa Facebook ads. Nagtuturo po ako niya. Sinusumod ko. Nabawasan ba ang value? Tinapo ko, nabawasan ang value. Ano pa rin ang value? Inapakapakan ko. Nabawasan ba ang value? Hindi, 500 pa rin. Although nagusot siya, ganun tayo. Kahit tayo nilalay-lay at wala pa tayong benta, hindi tayo makatulong sa pamilya, may value tayo. Eventually makakabenta tayo. Pinapalapakan. Hindi dapat tayo sa minamaliit. Ibang ka mo nag-ahit, may problema ka, hindi ko marunong mag-closing, may problema ka, hindi ka batid sa akin. Pero kung batid ka na, nagkaroon ka na ng value, isipin mo, bukas may conversion ka na, makakabenta ka na. Yes nyo? Yes! Sige, makakabalo tayo. Puro ka tayo ng seminar, naging conversion mo rin pang-attend ng seminar, naging conversion mo rin pati-tripping, pero wala kang closing. Pero ngayon makakapag-close ka. Yes nyo? Dati hindi na nakakatulong sa pamilya mo, ngayon makakatulong ka na. Yes nyo? Dati wala kang tiwala sa sarili mo. Mamilchang ko. Ngayon, umatid ka ng seminar, sa tuloy makakabalo ka na. Sabihin mo nga, may value na ako. May benta na ako. Salamat po. Salamat. Kaya mo yan, marami na. Kamukha ka ng girlfriend ko dati. Ayan. Because first impression is last name. Yan. To consider it closing. Alam mo yung right strain, yung hinog sa pili. Anong effect nito? Effect sa developer, effect sa reality. Yung ba tipong cute lang, pinareserve mo na. Ito naman si developer, wala si broker, nakalusot. Okay yung income, okay ang dokumento, pero hindi natanong ng developer, hindi ko rin natanong, nahiwalay pala. Ipaprocess sa bangko. Diba? Magkano na may 5 million for payment? Papatayin na lang. Diba? Papatay ka na lang nun. Kasi nakalusot. Ang daming utang. Hindi ba kalusot? Ano bang gumagalit sa bangko? Dahil nga, may konta ka pinalusot mo. Dahil nangako ka, sa bayan mo nagagawin mo ng paraan ng mga pa-approve sa bangko. Tama ba yun? Hindi tama yun. Kasi papahang mo si bayan, eventually mapapahama ka rin. Kasi sisigilin sa'yo yung magpupagpit ng developer. Hindi ko nilala ng developer kasi nasa developer din ako. Magaling magpupagpit ako yan. Diba? Negosyo rin yun. So dapat hindi hinog sa pilit. Sabihin nyo nga, hindi dapat hinog sa pilit. Hindi dapat hinog sa pilit. Dapat pinipre-qualify. Dapat pinipre-qualify. Diba? Kahit pa sabihin bayan yan, kung eventually magpapakapten, diba sir? O, gini sir. Mga pogi yung ano mo, napapaklano kami.
Ang pogi talaga. Addressing yes but technique. Sample ng yes but technique. Sino makapagbigay ng sample? Yes. Yes but technique. Sino makakabigay ng sample? Bibigyan ni ma'am ng ano yan? Ng epektos. Ang parang namin sa tanggol yan. Sino pwede magbigay ng yes but technique? Yes but technique, aayon ka sa buyer. Mataas ang presyo pero hindi mahal. Diba? Yes ka lang na yes. Ang taas ng interest sa bangko, oo nga po mataas. Pero kung para naman sa ibang financing, affordable naman mo. Kita nyo po yung 7% ng bangko, i-divide nyo by 12, almost 0.6 lang per month. Yung pag... Huwag nyo aawahin ng bayan, umayon ka lang. Eh, layo-layo na Cavite. Oo nga po malayo. Pero accessible naman. May bagong kalaksong ginagawa. Di ba? Huwag nyo aawahin ng bayan. Hello? Yes, yun. Yan nga mawawala ng boses. Pag hindi ko nagawa ng paraan ng pambayad. Hello? Ayan. Diba? Huwag niyong aaway ng bayan, umuo kayo. Pero may remedyo. Mananalo ka sa confrontation, pero malubos po ang benda. Yes nyo? Ang mahal-mahal naman ng Lancaster. Oo nga po, mahal. Pero wala na pong mura ngayon. At saka accessible naman po. Okay makapag-away. At tagal-tagal na booking, oo nga po, ma'am. Bilag naman kung madali na construction kasi magsasama ng quality. Di ba? Inawin niyo ba si Bayer? Hindi. Di ba? Addressing need and want. Hindi lang yung makaklose ka makabenta ka. Aalamin mo rin kung yung need niya. Ano yung tinatawag ng need sa real estate, sa pagbibenta? Yung mga gusto makalipat agad. Hindi yung investment. So, aalamin mo rin yun. Yes, nyo. Pre-qualification, conservative approach. Sige, ma'am, welcome. Maring ako speaker sa business. Ibig sabihin, ano tinatawag na conservative approach sa pagtitripping? 5. Sino makakasagot? 5 paraan para mag-pre-qualify yung buyer. Income? Age? Work? Income yun. Ano pa? Dokumento? Gustong-gusto. Pang-anim ano? Status kung hiwalay o hindi. Huwag kayong magagalit kay Sir Nelson kung hindi kayo pinagbigyan ng briefing. May limang tanong yan. Na-interview mo na ba? Yes, nyo? Ayan. Conduct trial closing. Sino marunong nito? Trial closing. O, sir, sa'yo ka. Tumayo. Trial closing. Ano yung pwedeng technique sa trial closing? Example, siya na po yung speaker ngayon. Crucial na maganda today ni Sir Cesar kasi sa una pa lang actually sa invitation pa lang ng mga pag-reviewing kailangan i-apply mo na yung trial closing eh. Kumbaga parang Ma'am Sir, gano'n po how soon you are ready to buy this property. So ang una ma-determine mo na kung urgent ba yung kanyang need, tino-close mo na siya. Parang kanina po ba yung sino gagamit para sa inyong need? Lilipat na siya, retirement, ganyan. So, by the way, pag nagustuhan nyo na po ba during the viewing, i-reserve nyo na po ba yung property ready to serve na. So, kaya tayo na i-close, parang lahat na lang ng yes, na alam mo na yun yung gusto mong marinig, na mag-yes na siya, kaya na closing. And by the way, Ma'am Sir, mag-ready na rin po kayo ng pang-reserve. By the way, ganito po yung reservation. Or para ready na po, para no-hassle na po na pag nagustuhan nyo na po yung unit na pipili nyo, reserve na po natin kasi unahan na lang po sa unit. Pinapalakahan. Yung tipo sa trial closing, hindi mo na tinanong kung may pera o wala. Di ba, halimbawa, na-treating nyo na, ma'am,
Isa pa sa mga technique. Ang pag-reserve nyo ba, Gcash ba o cheque? Cash ba o cheque? Ganun. Hindi mo tinanong si Betma? May pera ka ba dyan? Diba? Iba ang dating, open yun. Paano mo tatanungin si buyer kung magkano ang income niya? Paano ma-discover ang buyer sa income niya? Source of income. Pwede yung hulaan. Di ba ma'am, ang income mo naman 100,000. Pag sinabi na, oo naman. Tinanong mo ba siya na, ma'am, baka naman kulang ang income mo, di ka qualified ko. Di ba? May mga technique. Kasi ano ka na dito, sino na hindi alam niyo yung mga technique. Di ba? So, ibig sabihin, sa una pa lang, hindi ka sarcastic. Kasi nga, first impression sa last name. Di ba? So, ibig sabihin, sa una pa lang, iba na ang dating, bandang huli yan. Kahit pang-close mo, iba ang dating sa'yo. Hahanap ng ibang ahente yan, magsiserve sa kanya. Yes nyo? Tama ba ako? Ma'am Nel, tama ako. May report ka ba mamaya? Final closing. Ano tinatawag na final closing? Yung tatanong na sila, may mga reservation na through lead brokers. Di ba? Meron namang talagang sa office ng developer. Di ba? Meron online. Di ba? Online. No way to shut up. Na-close mo na. Mag-shut up ka na. Kung hindi naman tinatanong, huwag ka na magsalita. Baka masabi mo pa sa may gahak ng caster, pinabaha. Super gandang mo. Nag-isan ko na eh. Guess nyo ba? Yan. Tapos kayo, akala nyo, galing-galing nyo. Kasi na pwede na sa totoo lang, yung nireserve ko kanina, ang laki na kulang sa komisyon, sa amin. Gigil na gigil kami. Sobrang ganda. Ito lang pagkitin yung mga bata. Kasi nobody is perfect naman. Di ba lahat ng developer yung mga pagkukulang mo? Yes nyo? Second is stepping on one's shoes. Di ba? Kung may bayan kayo, salamat sa landas. Bumalik, our friends. Hindi ka magsasagot. Nakikinig pala. Ibig sabihin, dapat may malasakit na supplier. Ito yung tipong may 100,000 na sweldo. Kinumpir mo. Ang natira na lang pala 5,000 kasi ang daming utang. Pero naparisal mo, qualified, di ba? Pero pag sinuma mo, dahil gusto yung model, na hindi mo naman ipinaliwanag na model lang yan, iba yung deliverable, nag-reserve. Hindi lang sa sexy ka, o maganda ka. Hindi lang sa tipo, kahit 65 ka na, mukha ka rin 59, ulit din mong mix. Diba, hindi lang yung napugihan sa reserve. Pinilit mo ngayong mapareserve. Qualified siya, pero eventually magbabakant din. Yes nyo? Not only for commissioner quota, kasi kayo na-pressure ka. Kinutahan ka na sa Nelson, 100,000 is 2025. Kahit na hindi qualified na pag nakakota ka. Pero pagdating ng back-outan sa 100 million, 10 million na lang natin. Kota ka sa back-out. Di ba? Dapat dito, hindi quantity, yung quality ng buyers mo. Ito, tanong ko sa inyo, sa experience nyo. Ano ang pagkakaiba nang napareserve mo on that day, konti lang yung presentation mo, inisip mong naaral na nila sa internet, kaysa iningatan mo ng isang buwan sa kalat reserve. Anong mas maganda doon? Kasi nga, na-pre-qualified mo yun. Diba? Kaysa impulsive. Ito, after sales service, kung gusto nyo ma-establish yung inyong brand, tulungan mo na sa booking. Pag-apply na ko yan, pag-apply na tubig. Yes nyo? Tayo doon, kahit yung sample ni Sir Pogi, yung lahat sasagutin ng yes. Ma'am, gusto nyo bang, di ba ang sarap tumira sa 3 bedrooms? Oo naman. Di ba? Ang sarap bumili ng bahay doon sa malapit sa mga supermarket. Oo naman. Yung lahat ng tanong mo, sasagutin ng yes. Yes nyo, pinapalakpakan
yan. Ito. Reason of closing why today? Not tomorrow. Ito kasi kung qualified na bayad ha. Not next week. Not next month. Not next year. Mag-needs sa gawin. Tayo. Reason of closing right today. Kasi para sa akin, kapag na-qualify naman si buyer, tapos pag pinalagpas mo, kung qualify naman siya, mas maganda i-close mo na siya ngayon. Kasi once na bukas pa, pwede pang mag-isip si buyer. Tama? Ano pa? Tapos, pag sinabi pang next week, pwede pang makakapaghanap ng iba. Tama? Or next month naman, pwedeng may Price increase. price increase hanggang sa hindi na makakuha. Pag next year naman, pwedeng Marami mangyayari. marami na dalagan. So, hindi na siya makakakuha lalo. Kaya mas maganda, close na lang. Yung hindi mo nabanggit, kasi nga tayo, as agents, may obligasyon tayo sa ating realty. Ang realty na mumuhunan para maka-cover up sa overhead. At ang realty natin, kilala yan ng mga ng developers. Diba? Nasa limelight yan. Gusto nyo laging doon sa top producers. Dapat may maintain yun. Pinapalakpakan. 60 pa ko. Ganun yun. Dapat pag sinabi ko, tayo itong quota. Guess nyo? May commitment tayo. Nandito na tayo, tulong-tulong tayo. Walang iwanan. Di ba ma'am? Parang pasyente mo kung iwan sa kalsada. Ganun yun. May commitment tayo sa ating broker. Sabihin nyo nga, may commitment ako sa ating broker. Importance of mindset. Ito, di ba? Yung cash flow quadrant. Di ba dito tayo ay self-employed at business owner? Meron bang tumawid sa pagiging business owner pag wala kang kapital, di ba? Meron bang tumawid sa pagiging self-employed? Mahirap. Di ba lalo nung nasa fortune ka sa trabaho mo? Guess nyo? Not because, hindi mahirap, not because mahal tumawid. Not because walang pera, but because of mindset. Guess nyo? Ito, yung unggoy. Kamukha ko ba yan? Inalok mo na sa akin at saka pera. Sabihin nyo kaya? Ano bibigyan niya? Kasi si unggoy, hindi na mindset kasi pera yan. Guess nyo? Para rin na hindi na mindset kung gano'n ang kitaan sa pag-ahinte. Di ba ma'am? Alam mo, natutuwa ako sa ima, mapulo-pulo na lipstick mo, nakagano ka, kasi sabihin gusto mo talagang matulog. Benta ka na ba? Benta ka na. Ilan ang benta mo? Ilan taon ka na nag-ahinte? Divided by 4, every quarter meron pinapalampakan. Benta ka na ma'am. Nakakapulisyo ka na. Yung boyfriend mo, nabubuhay mo na. Pinapalampakan. Diba? Apat, okay na yun. Apat na benta sa isang taon, okay na yun, di ba? Anong mga contract price, ma'am, ang nabibenta mo? Remington po, new build po. Pinapalagpagan, di ba naman yung ganun. Di ba? Maganda kita, ma'am, sa tingin mo. Nag-over ka ba? Ha? O, i-focus mo to. Diyan ang mga dito. Guess nyo? Ito. Mindset to avoid in entrepreneurship or selling short-term focus. Yung nga sinabi ko kanina, ngayon real estate, bukas Apple. Ngayon real estate, bukas ay, yung sinalihan mo? Natasha. Natasha. Hindi ganun. Ngayon real estate, bukas insurance. I-avoid nyo yan. Afraid of failure. Natakot ka, bago ka pala kahit sa tripping mo, akala mo sure. Diba? Ngayon, hindi porke sa isang tripping, hindi porke nagpagod sa isang tripping, susuko mo na. Diba? Tapos, resistance of change.
Tayo hindi lahat marketing major, hindi lahat accounting major. May kanya-kanya tayong course. May kanya-kanya tayong yan. Pero pag napapunta ka sa real estate, lahat aaralin mo. Lilinyahin mo para kumita. Pinapalakpakan. Sa likod. Konti mo lilinyahin mo para kumita ka. Gets nyo? Tama. Blame culture. Tinanong ka ni Sir Nelson, bakit wala kang renta 2024? Sinisi mo ng lahat. Ano sinisi mo? Ang taas ng presyo. Train lo, sinisi mo. Yung manager mo, sinisi mo na. Broker mo, sinisi mo. Hindi ganun. Developer, sinisi mo na. Palusot ka. Family member, sinisi mo ng lahat. Traffic, sinisi mo na. Guess nyo? Pati ang co-LKs mo. Lagi rin nagmamarites. Sinisi mo lahat, palusot ka kung bakit wala kang benta. Hindi dapat ganun. Pati yung Renzo, sinisi mo. Pati lahat ng administrasyon, sinisi mo na. BBM, si Marcos, si Aquino, 10 years ka na walang benta, sinisi mo na lahat. Sa tingin mo, yayaman ka? Hindi na yayaman yun. Mindset. Pati asawa mo, sinisi mo kasi ako magbigay ng pang-tripping. Guess nyo, yung anak mo ayaw magpera ng motor, sinisi mo na Excel, ayaw magpera ng motor yung kapitbahay. Hindi ganun. Dapat kumatay nyo para pumita, di ba mama? Get nyo. Rigid thinking, isa lang sa pamamaraan. Di ba? Tumatanda na tayo, nagtutuwal citizenship na tayo. Matuto ka naman mag-Facebook. Ako nagtuturo ako ng Facebook kasi baka gusto niyo pa-tuto, mura lang. O, 2.5, isang session, maghapon yun. Gusto niyo pa-set up 1,000 na per month. Mag-aabang na lang kayo ng inyong inquiries. Mamumura na lang kayo, sabi ko sa inyo, hindi ako tumatanggap ng set up ng walang kapital. 3 to 5,000 per month. Para budget sa ads. Kung gusto niyo mga 2.5, dapat na may laptop. Guess nyo? Nag-open na nga ako, ayaw niyo pa. Lagi na piling ko sa kanila procrastination. Sabi nga procrastination. Dapat kumita na tayo. Ang dami kayong mga realty ka na mamayan pa. Nagtuturo ako sa ibang realty. Ang lalaki ng kita, mga managers. Babata ka. Kasi nasa-aral. Ayan. Self-sufficiency ayaw mag-dedicate. Yung buyer mo qualified, pero hindi mo ma-close. Kasi nga, ma'am, nahihiya ka kay sir na magpaturo at sa pregnant. Guess mo? Ikaw tinitrain kita, hindi mo mag-close sa buyer mo, ay lumapit sa manager. Sabihin, ma'am, kaya ko to. Kasi mataas ang tingin mo sa sarili. Kasi nakuha na ng iba. Nakuha ng personal kit. Ano kasi may ano yung personal kit? Ako yun. Tapos sasabihin mo, sinunod ko. Di ba? Avoidance of cost of capital, hindi ka ng kapital. Dapat dito, dapat utak negosyante. Guess mo, ma'am? May tama ka. Profit on your commission. Ito, kapag walang commission sa bayan mo, guess nyo, hindi ganun. Overconfidence, sinasabi ko magaling ka sa prospecting. Sabi mo magaling ka mag-prospect, di ba? Sabi mo magaling sa trading. Ang init-init. Nagre-reklamo ka sa init. Sabi mo magaling ka sa closing, pero pagkaharap mo yung bayan, nanginginig ka, ma'am, ganito mo, operation. Nabubulol ka. Hindi mo alam. Ay kasi ma'am, sabi ng bayan sa iyo, kasi inahon na. Di ba ang presyo nito dati 5.5 ngayon 6 months? Ang bayan, hindi ko kasalanan ma'am yan. Kasi nga, hindi mo inalam na nag-price increase na. Kasi nga, one time, sumama ang logo sa broker mo, nag-click ka sa GC. Hindi yan lang yun. Kaya may bayar ka na, wala kang yung mapagtanungan ng updates.
Procrastination. Di ba? O, na-close mo na. Na-close mo na. Ngayon, magdodokumento ka ngayon. Si buyer, nakaaway mo na kasi masungit ka. Ang kasi nagpapagawa kasi may mga dokumento na dapat ayusin. Yung SPA pasok. Yung SPA hindi nakakonsolarize. Yung SPA binalik mo, dinoktor mo. Guess nyo? Kasi sinolo mo. Hindi ako galit. Kamukha mo yung misis ko ngayon. Kamahalis ko. Kaya pa ka Lahat na mo. Lahat na. kanina mga ex. Ito yung risk sa pagiging negosyante, ha? Ito topic ni Ma'am. Ay kinibigay sa akin. Time freedom. Siyempre kung mag-aalite ka, di ba? Lalo na ngayon, anong araw ngayon? Bisa may tripping linggo. Maapektuhan yung time freedom. Yung ba't tipong may pupunta ka sa ospital, may dala kang pasyente, iiwanan mo yung pasyente doon sa loob ng ambulansya kasi may tripping ka. Oo nga. Nawawalan ka ng time freedom. Diba? Halimbawa yung mga employee, minsan, nag-tripping ka ng linggo, papasok ka sa trabaho Lunes, ngayon mag-reserve na bayan, ang gagawin mo? Maapektuhan yung time freedom. Diba? Dati nasa comfort zone ka, ngayon naghahintay ka, marami kang closing, sigurado sa inyo. Pag 5 ng bayan nyo, 3 ng bayan nyo, mawawala na kayo sa comfort zone. Kasi ayusin yung dokumento. Every now and then, nagbabago yung set ng mga requirements. Di ba, Ma'am Vicky? Kaya, pinapayo ko dun sa mga employee at gagawin lang part-time, pag nakalima kayong bayan, mag-resign na kayo. Kasi sigurado malaki kikitain nyo. Pag magpupunta kayo. Tama ba ako? Tama ba ako? Bakit? 20 years na akong nagbebenta, alam ko na lahat ng bayan, alam ko na. Guess nyo? Kaya ang tinuturo ko, kahit mag umiiyak ka, alam natin ko yan. Alam ko na mag-close ng pasinaya. 700,000 to 10 million. Guess nyo? Financial aspect, kapital. Dapat dito may kapital. Ma'am, iihi kayo, babalik kayo, ma'am, ha? Huwag kayo magsabay-sabay. CR. Financial aspect, kapital. Dapat mga kapital ka dito. Di ba? Pag walang kapital, wala. Kahit isang taon na kahit isang taon, pag wala kang kapital, ma'am. Yung naka-green, kamukha ng ex ng tatay ko, ma'am. Your former career, dapat masakripisyo. Di ba? Pag may benta na, mag-design na kayo. Kung kaninang parang nag-trace ka, mag-design na kayo. Pero kung wala pang inventa, huwag na kayo mag-design. Di ba? Testimony. Malapit na po tayo natapos. Testimony. Yan po yung bahay ko. Ako kasi bumagsak na sa mga negosyo, pero sa real estate pa rin ako bumabit. Napenta ko yun sa akin sa Bacoor, pero nakapagpatayo ka ng worth 5 to 6 million, pinapalakpakan sa linggo. Yung aking kapatid na sa Canada, ako ko nagpaaral dahil sa komisyon. Nasa Canada na almost 10 years na. Bibili niya lang ng bahay, nagdaw siya ng 5 million pesos. 15 million na sa pera natin. Sa Canada. Sa Canada. Mas gwapo sa'yo yan. Joke lang. Kapatid ko. Pinaaral ko yan. Maliit kasi. Joke lang. Kapatid ko na sa Canada. Ako rin mo nagpaaral dahil sa komisyon. Mas gwapo ka dyan. Itago ako yung babae. Kala ko mas gwapo ka dyan. Pinaaral ko yan. Kasi pangalan ko. Pangalan ka pala, brother. At may kapatid ako sa lipa principal. At saka wala dito yung anak ko CPA kapapasalan. Pinaaral ko rin mo. Yeah. Yung aking bunso CPA naman, marketing grad. Pinaaral ko rin mo dahil sa komisyon. Yes, Komisyon lang yan, no? yung bahay ko, sa totoo lang, ginulo ko yun. Last year lang ko natapos, walang punta. Dahil sa komisyon.
Una kong bahay, sa totoo lang, sa Shaliman. Nagtenta ako sa Singapore. Una kong komisyon, 1.5 million. Sabi ng boss ko, hindi na kita bibigyan ng komisyon. Bibigyan na kita ng bahay, 1.5 million sa tapat ng SM. Sa Rafael. Pinapalapakan. Binabahagi na, ba't doon ka kumuha? Binabahagi na. Pag-umulan lang naman. Kaya nga nandito lang sa inyo eh. Ito, may matapang na, may matalinong bata, apo. Sabi ng apo, Lo, matalino rin si Lolo. Lo, meron akong ibon hawak sa likod ko. Sa tingin kayo magpatay natin natin. Matalino rin si Lolo. Sabi niya, apo, alam mo matalino ka. Pag sinabi kong patay, pakakawalan mo. Pag sinabi kong buhay, pipisilin mo para makata. Ang pag-ahente ay nasa desisyon mo. Nasa inyong mga kanta. Correct. Ilan po? Ayan, sana sa susunod ha. Tuloy mo rin pa yan. Yung ano? Yung mga ano, yung may lima kayong kasama. Digital. Di ba? Ayan. Ito, bigyan ko yung background sa digital marketing. Sa Facebook guys. Nagtuturo ako, minimum na 5 attend is 2.5 po yun. Per head, per session. Pwede dito, pwede sa bahay ko. Ngayon, kung ayaw nyo nun, hirap kayo, wala pang budget, pwede kayong magpa-set up. Bibigyan nyo ng ako ng pictures nyo, kami na ang mag-e-edit. Ang bayad doon noon, 1,000 introductory price. Pero pag nakapenta, gawin nyo naman 2,000 sa trabaho nito. Per month ha? Man. Dapat lang meron kayong mga laptop. Yes. Hindi lang ako kayo, kasama ko yung mga alipores ko. Usually, 4 po kami. Ayun. Yung magpapaset up, yung mga not so young and not so... Not so young. Not so young. Not so young. Not so young, not so old. Ma'am. Ibig sabihin, ma'am, kung hindi ka makakasunod, pwede pa-set up. Set up. Mura lang mo yun, mura lang yun. Kasi marami na doon naturuan. Sa yung strike ko, nakaset ako ng March 2, March 9, at saka kay Gatus. Dami brother ah. Ayun. Gatus real ko. So, ibig sabihin, mura na lang mo yun, yung setup niya, kasi wala na kayong gagawin. Kaya lang sabi ko nga sa inyo, hindi ako tatanggap na nagpapaset up ng, halimbawa, okay lang yun, 100 per day sa first month. Pero second month, dapat dagdagan yun ng another, bali 200 per day sa susunod. Kasi ang Facebook ko ganito yan. 206,000. Di ba, sino dito nag-boost na? Sino gumagamit ng Facebook ads? Gumagamit na siya. Di ba effective? Dapat lang mumumunan ka. Kung wala kang kapital, wala rin. Kasi sa Facebook ads, ganito yun, napipilter yung qualified. Di ba pag nag-boost ka minsan, ang target mo 10 million. Ngayon, pwede mong i-filter out kahit 500,000. Ito yung qualified na qualified. Kasi nga, yung ordinary boosting, 10,000 ang ano mo, ang target, 10 million ang target mo, kada click niyan may bayad. O boost agad ng 500 mo 1,000. Samantala, kung naka-Facebook ads, mapipilter yung mga qualified na prospect. Halimbawa, Bacoor City, pwede mo i-filter. Base sa demographics, sa interest, hobbies. Kami na bahala sa inyo kung hindi pa kayo marunong. Guess nyo, at ang dami ko na rin pong natutunan ng strike ko, yung dalawa kong siniset up noon, ang dami na training, kasi nakikita ko. Kasi magbibigay lang kayo ng access, nakikita ko yung mga inquiry nyo, pero kayo ang sasagot. Hindi ko pakikialman yun. Kasi pag pinasa ko, hindi nyo na mababasa. Ngayon, kung kayo nasa date, Magiging admin kayo? oo, moderator admin. Ibig sabihin, moderator, ibawa ma'am, may date ka sa Mr. Mo. Sasabihin niya, ma'am, may inquiry ka. Ganun.
message ko yung may-ari ng account. O, may message ka, sagutin mo. Kasi nakikita ko yun. Wala natin ang mark siya na. Yung pagtuturo, ganito ma'am, ganito sir. Guys, Ma'am, kasi di ba may turo ako dito, dapat smart agent na tayo. Dapat sumabay na tayo sa trend. Ngayon, ang pamamaraan mo yung all case, kaibigan, kapitbahay, Luma na yan. all case, naubos na yan. Mauubos yan eh. So, mag-level up ka naman kung paano magbenta. Guess nyo? Ganito, kailangan may laptop, yung magpapaturo, merong layout na kung marunong mag-Canva. Dapat malinaw. Kasi kung ikaw, hindi ko lang may connect yung aking Facebook ads. Nandito yun. Itinuturo ko step by step kung ano yung i-click. So, mura lang siya kasi sa iba, pinakamahina 5,000. Siguro magkano kayo? Mag-check in sa Google, sa Facebook. Magkano ang tutorial? Kasi 4 na beses ako umatay sa Quezon City namuunan din ako. Tatlo kong kape, pang-apat natin sinama ko yung anak ko. Kasi nahihirapan niya ako. Ngayon ginagaling ko techniques. Senior na. Oo. Gano'n. Ibig sabihin, dapat mangangapitan po tayo. Guess nyo? Ayan. Yan po. At Investor. merong magpapaset up, sabihin nyo sa kanya boss. Salamat po. Kailangan po ilan? Alin? Is ilang katao? Minimum na 5. Ay, tapos, Kasi ganito po, hindi lang naman ako ang gagawa, may kasama ako. May mga assistant ako. Bali 2-5, pero pag nakasampo, 10 kayo, dapat lang may mesa, 2,000 na lang per head. per head. Per head yun na, per head ha? Okay. Ayun. Mura na yun. Isa iba 5,000. Ako nang sasagot sa pagkain at saka kape. Para sa inyo, dito na. Pwede dito. Pwede dito. Ayun. Sige. Kasi mag-aaral din ako. Libre na tayo. Eto guys, sabi ko sa inyo, madaling magpalaki ng grupo. Ganun mo lang dito, tuturuan natin. Ito yung topic ko, isa na sa mga topics na nilandil ko. Iba-mindset natin yung mga ano nyo. Pag na-mindset, tuturuan naman natin yung Facebook ads. Ito, may technique pa. May technique pa. For example, may kapital ka ma'am Mitch. Yung dalawa mo, gusto mo Facebook ads. Pwede ikaw ang marunong ka na, pwede ikaw ang mag-admin. Yes. Ginagawa ko po. Ginagawa niyo. Yun, ganun ang technique. Ginagawa ko na sa kanila. Oo, kasi ginagawa ko rin sa mga tao ko, kasi hirap din sila. No. Diba, ganun ginagawa ko. To the extent na ako namumuhunan ng mga kapitan. Tapos pag... Bakit may mga benta? Hindi din ako. Lista lang ng lista. Oo. Tapos pag sila nag-boosting at nandito po. Ayun. Kasi nakikita. Ganun, maganda. Pinapalak ko na si Ma'am Vince. Dapat lahat ganun. Pag lahat ganun, ang laki ng grupo nyo. Diba? Lalaban na kayo sa mga accredited brokers nito. After ang December. Ayun. Sana makatulong. Yun. At sana natulungan kayo ng ating Becky Center. Salamat po. Okay, dito ka muna, Sir Jules. May mga segment ka ba sa mga? May mga segment ka sa mga? Okay, so... Okay, so marami ba kayo natutunan? Yes! Ano, gagawin ba? Yes! O kailangan bang may follow up? Yes! Yes. Meron Meron yan. yun. O, kasi may mga, marami tayong di ba, insights na kay Sir Jules. Okay, so, bilang pasasalamat sa kanya, we are giving him the Certificate of Appreciation. This certificate is proudly presented to Julio
Tolentino. Our deepest appreciation for sharing your knowledge and insights to our team. We are confident that you will continue to make significant contributions in your future engagement. Given this 26th day of February at PRMI, Aguinaldo Highway 511, 7 Imus, Cavite. Signed by Sir Natson as President and yours truly. By the way, yung certificate nyo pala, iladaan ko na lang dito natin yung certificate. Kaya kunin ko lang ang pangalan kayo ng meeting. Tingin. May project nga pala ako dyan sa Monde, sa Misa Literan. Bisan mag-psychology na tayo doon. Mahirap magkulit. Mayroon kulit. Ibalik. Sunod na lang. Next na lang. Monde. Teka, may evaluation nga pala ako doon. Pag-ipan na sa kanila. Okay, so aside dun sa, di ba marami na tayo natutunan kay Sir Jody. Actually, Jody kasi ang tawag namin sa kanya. Ang dami namin natutunan kay Sir Jody. Congratulations. So, isang